Sa ilalim ng nagdurugong buwan, wasak na ang mundo. 20 taon nang naghahasik ng lagim ang mga demonyo, pero hindi papatalo ang humanity, nag-unlock sila ng bagong powers, tinatawag silang mga hunters, mga lodi na may special training, sa mga eskwelahang ito, lakas lang ang puhunan bawal ang mahina. Pero para sa bida nating si Fang Cheng, pangarap lang ang maging malakas. 3 taon nang nagte-training, pero wali pa rin, zero progress. Siya ang certified weakling, laging target ng mga bully. Isang blondie ang walang tigil sa pambubugbog sa kanya, pero kahit bugbog sarado, palag pa rin ang ating boy. Hirit pa ng bully, ang mahina, deserve, magdusa. Pero biglang boom, may puting liwanag na umeksena. Isang malupit na shockwave ang nagpatalsik sa mga bullies, nakatingin sa kanila ang isang babae, tila nagtatanong kung sino ang matapang. Chill lang ang aura niya pero nakaka-pressure. Siya si Lin Longer, ang childhood friend at tagapagligtas ng ating bida. Galit na sumigaw ang bully, bakit daw kampi siya sa basura? Nagbanta pa ang Mokong di niya alam na beast mode na si ate girl. Mautak ang mga tropa niya, retreat na agad bago madamay. Ang sandatang sumagip kay Fang Cheng, nakakabit pala sa kadena ng dalaga. Puro pasa at bugbog, nagpasalamat si Fang Cheng, pero walang dramahan, diretso agad sa sermon ang kaibigan niya. Isang buwan na lang, graduation na, pero olats pa rin siya sa powers, napayuko na lang siya, bawal kasing umulit ng taon, mahal ang tuition. Isinakripisyo ng ate niya ang lahat para makapag-aral siya mula nang mawala ang parents nila, grabe ang pressure. Kapag di pa siya nag-awaken, drop out na ang ending niya. Pero hinablot siya ni Lin Longer, nag-iinit ang sandata sa inis. Huwag kang susuko, sigaw niya, may isang buwan pa naman daw. Magkatalikod sila habang binibitawan niya ang masakit na katotohanan, kapag bumagsak siya, loser na siya habang buhay. Aray ko po. Umalis na si ate, at naisip ni Fang Cheng, wala pa rin siyang pinagbago. Pero yung mga salitang yun nang naging mitsa, wala nang atrasan, lalaban siya hanggang sa huli. Karipas ng takbo sa siyudad ang bida, nagtataka bakit wala pa ring power. Gusto niyang maging elite, lodi tulad ng kababata niya. Isasagad niya ang katawan hanggang sa limitasyon. Pero biglang nagkagulo sa kalsada, anyari. Wasak ang building, sigawan ng mga tao, isang batang babae ang natrap, at sa harap niya, isang dambuhalang demonyo na may sungay. Kilala niya ang halimaw na to. Ang most wanted D-class demon ng siyudad, si Blade. Hahampasin na ng demonyo ang bata, pero biglang sumisid si Fang Cheng para iligtas siya. Kahibangan man, di siya pwedeng tumunganga lang. Lumingon ang demonyo, nang gagalaiti sa galit. Sa isang kisap mata, tinarakan ng matatalas na kuko ang ating bida. Napasigaw siya sa sakit habang horrified ang bata. Gamit ang huling lakas, takbo, sigaw niya, sabay harap sa halimaw ng walang takot. Isinugal na niya ang lahat. Sumugod siya sa demonyo kahit alam niyang huling hininga na niya ito. Bumagsak siya sa lupa. Real talk, ang walang power, di pwedeng maging hero. Ngumisi ang demonyo, merienda lang pala si Fang Cheng sa kanya. Durog-durog na siya pero naghahanap pa rin ng butas. Kaso, pabagsak na ang kamao ng demonyo para tapusin ang laban. Isang malupit na leksyon sa realidad ng lakas. Nag-flashback ang buhay niya, at puro pagsisisi ang nararamdaman niya. Di naging hunter, di nakabawi kay ate, at nanatiling mahina. Saklap, bes. Pero ang pagsisising yun, naging matinding galit at kagustuhang pumatay, ang rage na to, na-trigger ang isang hidden system message. Habang nag-aagaw buhay, inalok siya, makipagsanib sa Demon Slayer. Napunta siya sa isang madugong void, litong-lito sa nangyayari. May aninong lumitaw, humawak sa balikat niya. Ang lamig ng hawak parang pangako ng lagim na darating. Hinila siya pababa ng libu-libong kamay, sumisigaw sa kadiliman, nagbigay ng huling babala ang system. 10 segundo na lang. Wala nang arte-arte, ito na lang ang pag-asa niya. Inabot niya ang kamay, deal kung deal. Isang nakakabulag na liwanag. Successful ang merge, nasa kanya na ang kapangyarihan ng Demon Slayer. Balik sa realidad, nagtaka ang demonyong si Blade. May kakaibang enerhiyang sumabog mula sa kanyang biktima. Ang bumangon sa guho ay hindi na tao. Kahit ang demonyo, napaloading ang utak sa nakikita niya. Bagong anyo na hinulma sa kadiliman. Nabasag ang lupa sa tindi ng transformation niya. Demon Slayer form, active na daw sabi ng system. Pero may kapalitang lakas sakit na parang mabibiyak ang ulo. Halos di siya makatayo, pero nandyan pa ang kalaban. Iisa lang ang nasa isip niya, pumatay. Nakaramdam ng challenge ang demonyo kaya sumugod ito. Nasangga ang atake ng demonyo. Gulat ang kalaban, nakatitig si Fang Cheng gamit ang mga matang uhaw sa dugo.
Isang malupit na sipa lang, lumipad ang dambuhalang demonyo. Bumagsak si Blade, tulala sa biglaang lakas ng kalaban. Walang pahinga, bes. Sinugod agad ni Fang Cheng ang kalaban, parang kidlat sa bilis. Nagpang-abot sila sa isang brutal na bakbakan. Pero kitang-kita, dehado na ang dating hari ng kalsada. Humpas-hampas na lang ang demonyo, desperado na. Pero easy dodge lang si Fang Cheng, parang nangungutya pa ang galawan. Ang bagal mo, par, ang datingan niya. Isang suntok lang, yanig ang buong kalsada sa shockwave. Nanginginig sa takot ang dalawang sibilyan, pero biglang may bumulong na boses sa utak ng ating bida. Inutusan siyang itumba ang mga testigo, pero pinalayas niya ang intrusive thoughts at sinigawan ang mga usisero na layas na. Kahit sanib puwersa na sila ng Demon Slayer, di niya isusuko ang pagiging tao niya. Kaso, ayaw magpaawat ni Blade, sugod agad. Sinalubong ni Fang Chong ang atake ng isang malupit na suntok, ang bagong power niya, rated SPG, para sa karahasan lang. Naglahong parang bula ang Demon Blade. May system notif, nakuha na niya ang lakas ng demonyo. Ito na ang legit na awakening. Hindi sa training, kundi sa patayan siya lumakas, humupa ang uhaw niya sa dugo at bumalik sa normal ang kanyang itsura. Tao na ulit ang lodi niyo, kaso may sabit, siguradong dinig ng buong barangay ang ingay ng bakbakan kanina. Tumakas siya papuntang Dongzhou City. Nag-ala ninja move siya sa mga eskinita para hindi mahalata ng mga marites. Sa wakas, nakarating din sa bahay. Pagpasok sa pinto, "I'm home" ang peg ng ating bida. Napalingon ang utol niya, mula sa welcome home naging "anong nangyari sa'yo," ang mukha. Nginitian lang niya ito, konting gulo lang daw. Pero sa totoo lang, kung wala siyang superpowers, tumba na siya kanina pa. Pinaalala ng kapatid niya ang sinapit ng parents nila sa mga demonyo, nangako naman siyang mag-iingat para kumalma si ate girl. Para mawala ang bad vibes, inalok siya nito ng hapunan. Nagpasalamat ang bida, nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Pagkatapos banlawan ng dumi at dugo ng laban, bumungad sa kanya ang mainit-init na chibog. Nilantakan niya ang pagkain, pero habang lumalamon, tinanong niya ang kapatid kung ano ang ulam nito. Palusot ni ate, kumain daw siya sa convenience store. Pero bistado ni Fang Chong, lagi na lang binibigay sa kanya ang masarap na ulam, sinaway niya ito, "Huwag kang ang magmartir para sa akin." Sabay tolak sa plato, natahimik at naiyak ang dalaga. Sa gitna ng hikbi, sinabi nitong siya na lang ang natitirang pamilya niya sa mundo. Sa puso ang sinabi ni ate, namuo ang bagong determinasyon, ipinangako niyang iaahon sila sa hirap. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tiwala sa mata ng kapatid. Tumango siya, nag-aapoy ang damdamin na tuparin ang misyon. Pinalayas muna niya si ate para gawin ang gawaing bahay habang tinatapos niya ang kain. Habang nagliligpit, napansin ni ate ang pagbabago. Pinunasan ng luha, na-realize niyang nag-mature na ang kanyang little bro. Ang tanging wish lang naman niya ay makagraduate ito at maging isang ganap na hunter. Kinagabihan, naisip ni Fang Chong na weekend na pala. Time to grind, papatay ng demonyo para sa pera, typical na racket lang. Binuksan niya ang Hunters Union app at nakahanap ng bounty, isang E-class piranha octopus sa malapit. Kampante siya dahil sa bago niyang powers, easy money daw. Pero alam nating lahat na walang easy mode sa mundong ito. Samantala, sa pinangyarihan ng bakbakan, dumating ang isang special unit para mag-imbestiga sa gulo. Naghanap sila ng CCTV footage, pero wasak lahat. Nagutos ang leader na hanapin ang pumatay sa Demon Blade, cold as ice ang tingin. Mabilis na sumaludo ang tauhan. Ang conclusion, siguradong demonyo rin ang may gawa nito. Kinabukasan, dumating si Fang Chong sa location ng bounty, mukhang ghost town ang datingan. Habang naghahalughog sa mga guho, may natapakan siyang bangkay ng hunter, butas-butas ang katawan, gawa ng isang halimaw. Biglang tumindig ang balahibo niya. Nagpakita na ang mga piranha octopus, kinokontrol nila ang mga bangkay parang puppets. Mga parasitic E-class monsters pala ang mga mokong, sumugod sila sabay-sabay. Pero nag-backflip lang ang bida natin, iiwas lang yan. Kahit nasa human form lang, daig pa niya ang pusa sa bilis at liksi. Ramdam niya ang demonic aura at napapasunod niya ito. Susugod sana ulit ang mga kalaban ng biglang ting. May new ability na naman si system. Napaka-helpful talaga ng user interface. Oras na para i-test drive ang bago niyang hand swords. Sa isang mabilis na hiwa, tigok ang unang demonyo. Sumunod ang iba pero same ending, lasog-lasog. Naging ipo-ipo siya ng dark energy. Kaso na bad trip siya, wala palang reward o EXP sa pagpatay ng mga pipitsuging A-class na to. Biglang may narinig siyang kaluskos na nakakakilabot. Mula sa dilim, lumabas ang isang buong batalyon ng octopus demons,
Nanlaki ang mata niya, na-realize niyang natanso siya. Pain lang pala ang mga naunang halimaw, napapaligiran na siya ng walang katapusang horde. Wala nang intro-intro, pinulbos niya ang mga ito gamit ang sunod-sunod na atake. Pero parang Hydra ang peg bawat isa niyang mapatay, dalawa ang pumapalit. Sinalag niya ang isa pang atake, pero nauubusan na siya ng hininga. Tama ang hinala niya, napasok niya ang mismong lungga ng mga demonyo, tuloy ang bakbakan, parang blender ang mga kamay niya sa bilis. Pero aminado siya, hindi niya kakayanin ng ganito katagal. Kapag wala ang Demon Slayer form, simpleng E-class hunter lang siya, ayan na, lalamunin na siya ng dambuhalang alon ng mga halimaw. Bad trip, gigil na tinapakan ni Fang Chung ang kalaban, sobrang frustrated dahil ramdam niyang kulang pa ang lakas niya. Akala niya tapos na, joke lang. Biglang lumitaw ang true bossing, isang D-class demon na di hamak na mas halimaw. Kitang-kita ang takot sa mukha niya. Isang kumpas lang ng boss, dumagsa ang sangkatutak na minions para tapusin siya. Natabunan na siya ng mga kalaban, GG na, to pag nagkataon. Pero biglang gumalaw ang kanyang primal instinct, buhay na naman ang dugong halimaw. Wala nang arte-arte, Demon Slayer mode, on. Agad niyang hinawi ang mga kalaban na parang naghahawan lang ng damo. Napaisip naman ang demon leader. Bago sa paningin niya ang isang human na kayang mag-transform bilang demon. Gusto lang naman niya ng easy money, pero naging impyerno ang misyon. Tumawa lang ang boss, para sa kanya, isa lang siyang langgam na nagpapanggap, pero di papatalo si Fang Chung sa angas. Hirit niya, di kailanman maiintindihan ng halimaw ang desperadong kapituko ng tao para mabuhay. Sabay bitaw ng malupit na suntok. Sa pool sa mukha ang demonyo, basag ang porma. Medyo na-impress ang boss sa skills niya, pero kulang pa daw sa speed, gumanti ito at nagpakawala ng mga tentacles. Tinali siya ng mahigpit at wala siyang kawala. Nagyabang pa ang demon, dudurugin daw muna nito ang mga sandata niya. Lalong humigpit ang yakap, delikado ang arm blades niya. Kapag ito nabasag, nganga siya sa laban. Piga kung piga ang ginawa ng boss. Ang sabi pa, ang mga mahihina ay walang karapatang mabuhay. Sa huling piga, tumalsik si Fang Chung, bagsak siya sa lupa, sabay realize na di lang basta-basta ang utak ng kalaban. Long-range fighter ang loko, kailangang hanapan ng butas. Nang asar pa ang demon habang papalapit para umatake ulit. Pero wait, spotted na ang weakness. Ang mga mata, time na para sa isang classic na diskarte ng mga Pinoy street fighter. Bumuwelo siya at malakas na pumadyak sa lupa. Saboy ng alikabok at bato sa mukha. Pulling technique malala. Nagwala sa galit ang demon nang maduling ito sa sakit. Sabi ni Fang, sa gyera, walang bawal. Sinamantala niya ang pagkakataon at bumanat ng isang solidong finisher. Tatakas pa sana ang katawan ng boss para mabuhay ulit, pero dumampot si Fang ng sibat, walang takas-takas sa akin. Nag-play dead ang mokong para mag-regenerate. Galaw ang villain yan, pero sorry ka, Boy Scout yata si Fang Chung. Tinapos niya ang laban, siguradong deads na ang kalaban. Nag-notif ang system, congratulations, may bago ka ng tentacle ability. Pagkatapos ng bakbakan, unti-unting nawala ang kanyang demon form. Walang instant healing ngayon, medyo masakit sa katawan. Pero okay lang, bawing-bawi naman sa laki ng reward ng D-class demon. Agaw eksena ang pagbalik niya sa city. Pasan-pasan ba naman ang higanteng bangkay, sana nag-grab na lang siya. Sa wakas, nakarating din sa Hunter Guild pagkatapos ng mahabang lakaran, oras na para mag-cash out ng bounty. Puno ng mga veteranong hunter ang lobby, siya ang bagong salta sa mundo ng mga halimaw. Pero agaw pansin talaga ang bitbit niyang lasog-lasog na trophy. May mga matang lawin na inspectors ang nakabantay, judger agad, sigurado silang ninakaw lang daw yung kill. Palag naman si Fang Chung. Porke ba estudyante, bawal na bumugbog ng demonyo. Hinanapan siya ng lisensya, power tripping lang ang mga kolokoy, alam niyang wala naman silang karapatang mag-check. Akala nila takot, yun pala nagtitimpi lang. Sinubukan siyang hulihin pero, whoosh, smooth na umiwas ang lodi niyo. Nagkagulo na, napatingin ng iba pang hunters. Isang veteranong may peklat ang nakapansin, iba ang aura ng batang to. High blood na ang mga inspectors. Sigaw sila ng sigaw kung bakit daw siya umiilag at tumatakas. Chill lang si Fang Chung, di tinatablan ng sindak. Bago pa sila makadikit, bugsh. Isang solid na suntok ang sumalubong. Dinampot niya yung isa na parang manika lang. Binuhat sa ere at ibinalibag sa sahig, angas. Bulungan ng mga tao, tapos ang karir ng batang yan, pero biglang humarang si Manong Scarface, tama na yan. Siya pala si Joe T. Ang Vice President ng Union, nag-iiyak naman ang mga inspectors gusto ipaban ang ating bida. Tahimik lang si Fang, nag-aabang.
Pero laking gulat nila nang sermona ni VP ang sariling tauhan dahil sa katangahan, nagliyab ang mata ni Bossing Joe. Hindi kami nagpapakain ng mga inutil dito. Ngawa ang dalawang mokong, deserve nyo yan. Karma is real. Humarap naman si VP kay Fang, bilib na bilib sa skills. Pero umamin si Fang Chung, wala po akong special powers. Umugong ang bulungan, walang naniniwala sa kanya. Ngumiti lang ng makahulugan si Vice President. Sa gulat ni Fang, sinabi nitong, naniniwala ako sa'yo. Inakbayan niya ang bata papunta sa counter para makuha ang reward, iniwan ng mga basher na nakanganga. Binagsak nila ang dambuhalang bangkay sa mesa, nagulat ang blue-haired officer na in charge sa mga bounty, sabi ng Vice President, VIP ka na simula ngayon, boy? Wala nang pila-pila, at hindi lang yon, bigla pang nag-ala kupido si Tito, gusto pang ireto si MC sa officer na pulang-pula na sa hiya. Awkward na nag-thank you si Fang Chong. Playing innocent pa rin ang lodi nyo, pero si Jyoti, may I feel you, bro moment, ramdam daw niya ang aura ng ating bida na katulad niya. Ang plot twist, quirkless din pala si Vice President dati, pure muscles at never give up attitude lang ang puhunan kaya siya naging bossing ngayon. Pawis at dugo, mga bes. Tapos na mag-compute si ating officer at humanda na kayo dahil jackpot, isang tumataginting na payout ang naghihintay. Abot tenga ang ngiti ni Fang Chong habang hawak ang black card ng tagumpay. Si Jyoti naman, nire-recruit na siya for training, kitang-kita kasi ang hidden potential ng ating bida. Habang paalis sila, napatingin si ate girl na parang na-starstruck. Pinag-isipan ni MC ang offer, pero sorry na lang muna sa training arc dahil priority number 1 pa rin ang kanyang utol. Diretso uwi na ang lodi nyo, binabaybay ang magulo at maingay na kalsada ng siyudad. Hawak niya ang susi sa magandang buhay ng kapatid niya. Pero teka lang napatigil siya nang makita ang balita sa giant screen, nanlamig ang buong pagkatao niya sa nakita. May nag-viral na video. 2 demonyo daw ang nagbakbakan at pinag-uusapan na ito ng buong bayan. Nanlaki ang mata ni Fang Chong siya yon. Ang laban nila ni Blade ang laman ng balita, biglang nag-cut sa interview ng deputy leader ng Demon Hunter Department. Sa press conference, nagbabala ang mama na delikado raw ang bagong Demon Lord na ito. I-hunt down daw nila ito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Walang trial, death sentence agad ang hatol ni Deputy Leader sa ating bida na napagkamalang Demon Lord. Tahimik na nanonood si Fang Chong, parang gumuguho ang mundo niya. Pero wait, hati ang opinyon ng madla. May mga nagsasabing hero ang demon na to. Alam niyang sumpa ang kasikatang ito. Secret identity is a must. Mabigat ang loob na naglakad siya pa uwi, bitbit ang sikretong pwedeng pumatay sa kanya. Pag uwi, nag-try siyang mag-act na parang walang nangyari. Chill lang tayo, aura niya. Kaso, sinalubong agad siya ng kapatid niya na may dalang breaking news. Pinakita sa kanya ang viral video. Warning daw sa monster na nasa screen. Shocked si MC, grabe, pati sa bahay niya, trending na siya. Deadmahin mo yan, sabi ni Fang Chong. Sabay labas ng bank card. Tingnan mo to, utol. Mayaman na tayo. Inexplain niyang galing to sa panghahunting ng demons, proof na lumalakas na talaga siya. Nanlaki ang mata ng kapatid niya, awakened ka na ba, kuya? Pero imbis na mag-celebrate, napalitan agad ng pag-aalala ang mukha nito. Takot siyang mapahamak ang kuya niya. Huwag ka nang mag-alala, sagot ni MC. Bayad na ang mga utang nila, pero nang mabanggit ang nakaraan, biglang may madilim na alaala ang bumalik sa isip niya. Tinanong niya ang tungkol sa demonyong pumatay sa parents nila, ang sagot? Isang misteryosong flame demon na bigla na lang naglaho parang bula. Nag-init ang dugo ni Fang Chong, nabuhay ang apoy ng paghihiganti sa puso niya. Hahanapin niya ang salarin. Nangako siya, balang araw, magiging sapat ang lakas niya para malaman ang katotohanan. Niyakap siya ng kapatid niya, kuya, wag muna ngayon, kalimutan mo muna ang resback. Pumayag siya para tumahan ng utol, pero nagliliyab pa rin ang mata niya sa galit. Kinabukasan, reality check. Sa sobrang focus sa demon hunting, nakalimutan niyang may pasok pa pala. Hinarurot niya ang daan. Gamit ang bago niyang speed, para siyang kidlat na dumaan sa hallway, naiwang tulala ang mga kaklase niya. Pagdating sa room, chismisan galore ang mga estudyante. Ang topic, walang iba kundi ang misteryosong Demon Lord. Napaupo na lang siya, pagod na sa fame na di naman niya gusto. Pero biglang may pamilyar na boses ang bumasag sa moment niya, parang nag-iba ka yata. Napansin ni Lin Long na mas pumugi mas lumakas ang aura niya. Tawa na lang ang lodi nyo, pero alam niyang booking siya ng slide. Kaso, panira ng moment. Dumating ang blondie na bully kasama ang mga alipores. Pumalag agad si Lin Long, ready nang turuan ng leksyon ang mga epal.
Pero wait, humarang si Fang Chong sa harap niya. May confident smirk sa mukha, ako na ang bahala dito, Miss Beautiful. Binitawan niya ng isang malupit na insulto ang bully, triggered ang lolo niyo. Namula sa galit at nangakong, patay ka sakin, bata. Sumugod ang bully. Nag-crack ang kamao sa violent energy, diretso sa mukha ng ating bida. Pero, boom! Sinalulang ni Fang Chong ang suntok na parang wala lang. Di na ako ang dating lampa, deklara niya sabay balibag sa bully sa sahig. Nanlaki ang mata ng bully. Di siya makapaniwala na tinalo siya ng ganun-ganun lang, shocked to the bones. Sigaw ng galit ang bully, bakit lumalaban ang basura? Nag-power up pa siya ng suntok pero, swish. Iniwasan lang ni Fang Chong. Yar na ba ang full speed mo? Bagal, gulat na gulat ang kolokoy. Bago pa siya makareact, hinablot siya ni Fang Chong at pinalipad papunta sa pader ng classroom, blag. Hilong talilong at tumbana, tinanong niya kung saan nakuha ni Fang Chong ang ganitong lakas, cheat codes ba yan? Simpleng sagot lang si Fang Chong, iba na ang ihip ng hangin ngayon. Naghiyawan ang buong klase. Cheer for the underdog na lumaban sa wakas. Pero si Linlong, tahimik lang na nagmamasid. Alam niyang hindi normal ang ganitong level up, something is fishy. Iniisip niya kung nag-awaken ba ng body strengthening power ang bida. Kaso, naudlot ang investigasyon dahil biglang dumagundong ang boses ng teacher. Surprise quiz. Sigaw ni Sir, pero hindi papel at lapis ang kailangan demon hunting test daw, panic mode ang mga students. Habang naglalakad sila, nagbulong ang bully, hindi pa raw tapos ang laban, babawi daw siya at pagbabayarin si Fang Chong sa kahihiyang ito. Sa gilid, may isa pang student na nakatingin. Mukhang may sarili ring plano ang isang to. Dinala sila sa higanteng gate sa gilid ng gubat. Ang mission, manghuli ng F-class demons at absorb ang essence nito. Easy peasy. Tawa lang ang ibang students, sisiw lang yan. Confident sila masyado. Tinanong ni Linlong si MC, pero sa totoo lang, mas takot si Fang Chong sa mga kasama niya kaysa sa mga demonyo. Nag-announce na si Teach, simula na daw ng trial kaya pumasok na kayo dyan, bilis. Siyempre, nanguna agad ang bully at ang kanyang squad. Gusto nilang solohin ang lahat ng kills para sa X. Sumunod naman ang buong klase sa creepy na gubat. Pero teka, bakit may mga buto-buto na sa sahig? Yikes! Nagtataka si Funeng, di hamak na F-class lang dapat to. Biglang kumabog ang dibdib niya may paparating na delikado. Naglabasan ng sandamakmak na insect demons, haharang sana si Linlong Wei para protektahan ang ating bida. Pero umepal humarap si Fang Chong. Ako na bahala dito, gumalaw siya na parang hangin at pinagwawasak ang mga insekto. Ibang-iba ang tingin niya ngayon, sobrang lamig at focus. Napanganga na lang si Linu sa tabi. Habang tulala si ate girl sa biglang lakas ng bida, sinalag ni Fang Chong ang isa pang atake. Napapaisip tuloy siya ba talaga, yung kilala ko? Sisiw lang daw ang mga F-class na to kumpara sa dati niyang laban. Gigil na nagtanong si girl, paano ka lumakas ng ganito kabilis? Deadma lang ang ating Lodi. Sinabihan lang siya na mag-focus sa mission at huwag ng madaming tanong. Nag-iipon na sila ng loot mula sa monsters, pero biglang naagaw ang atensyon nila may gulo sa malayo. Nagtatakbuhan ng ibang estudyante sa takot. Bida-bida sana si Linlong, pero pinigilan siya ni Fang Chong, ibang klase to, delikado. Mula sa dilim, lumabas ang isang dambuhalang halimaw na puno. Mukhang final boss agad ah. Nanlaki ang mata niya di Class 3 Demon. Paano nakapasok ang ganito kalakas na monster sa F-class trial? Scammed. Hinawakan niya sa balikat si girl, wag kang lalapit. Pero may epal na boses na tumawa sa pag-iingat nila. Sigaw ng bully. Mga duwag lang ang tumatakbo. Naisip tuloy ni Linik kung naalog ba ang utak nito nung sinuntok siya. Ang plano ng Mokong, patayin ang demon para magpasikat kay girl at ipahiya si Fang Chong, feeling main character. Nanonood ang iba sa gilid, nagbubulungan kung kaya ba niya. Baka daw may milagrong mangyari at manalo ang bully. Tinawanan lang niya ang 3 demon. Wala yan, sisiw lang yan sa akin, sabi ng hambog. Buong lakas siyang umatake. Pero sinalaglang ng demon ng walang kahirap-hirap, sabay ngiti ng nakakakilabot. Isang hampas lang, lumipad ang bully pabalik sa lupa. Wasak ang confidence, sigaw niya, tulong. Tulungan niyo ko mga tol. Pero wala ng tol, inatake na sila ng demon at ubos ang buong tropa niya sa isang iglap. Sabi nga ni Fang Qing, i-rank ka lang, di-rank yan. Nakaluhod na lang ang bully habang nakatunganga sa kanya ang halimaw, biglang may dumating na 2 bagong estudyante, akala nila jackpot prize ang demon. Litong-lito naman ang puno sa mga visitors. Nagpas siya na ang iba na tumakbo at humingi ng tulong,
kahit ang bully na hinihila paalis, kay Fang Chang na pumusta ngayon. Bilis magbago ng ihip ng hangin. Sumugod ang wind user na babae, pero ngumisi lang ang demon walang talab. Gulat na gulat si ate, kahit gasgas, wala siyang nagawa gamit ang hangin niya. Na-realize ni Fang Chung na parang bakal ang balat nito, kailangan ng witness, humarap siya, handa ng makipagbakbakan. Bumagsak ang dambuhalang kamao ng demon mula sa langit. Alam ni Fang Chung na lugi siya kung tao lang siya, pero hindi siya pwedeng mag-transform sa harap ng crush niya. Tumira yung isa pang newcomer pero tinawanan lang siya. Hinila siya ni Fan Cheng palayo, takbo na, bilis. Biglang may lumabas na mga tinik mula sa lupa. Nakulong ang ating bida sa isang hawla ng mga sanga. Sigaw niya, umalis ka na. Ako na bahala dito, wala nang nagawa si girl kundi panuurin siyang makulong. Nakatitig na ang halimaw sa bago niyang biktima. Desperadong sinisira ng wind user ang kulungan pero ayaw bumigay. Sa loob ng dilim, mag-isa na lang si Fang Chung. Ito na ang chance, dapat tapusin na niya to bago siya mabuking. Pababagsak na ang kamao ng demon nang may biglang pulang liwanag na sumabog sa loob ng hawla. Lumabas ang Demon Slayer form niya. Sa isang iglap, hiwa ang braso ng monster, bagsak sa lupa ang putol na kamay. Pero tumawa lang ang demon, umilaw ng berde ang sugat at biglang tumubo ulit ang braso niya. Buwisit na buwisit si Fang Chong. May regeneration powers pala ang hayop, kailangan itong tapusin ng mabilisan. Malamang, nag-regenerate. Ano pa nga ba? Humarap ulit ang dalawang halimaw para sa round 2. Yumanig ang buong gubat sa banggaan nila. Nginitian ni Fang Chong ang demon ngiting kakain ng buhay. Nagpaulan ng matatalim na sanga ang demon, pero si Fang Chong, parang tubig na umiwas sa bawat atake. Nakita niya ang butas sa depensa. Perfect timing para subukan ang bago niyang tentacle ability, nanlaki ang mata ng demon sa bagong kapangyarihan. Bumagsak ang fused blades ni Lodi para sa isang devastating final blow. Walang awa ang mga mata niya, total destruction lang ang nasa isip, tumili ang monster habang nalalasog ang katawan nito. Boom! Lumagapak siya sa lupa sabay sigaw, tapos na ang boxing, agad nag-confirm ang system kill secured, at boom, unlock na ang bagong thorn at regeneration skills, power up malala. Unti-unting nawala ang kanyang halimaw na anyo, ang tanging naiwan, ang kumikinang na essence ng demonyo, solid na loot drop. Alam niyang ito ang susi para ma-unlock ang kanyang hidden potential. Kaso, naudlot ang moment nang biglang may tumawag sa kanya, panira ng momentum, wasak ang kulungan nang dumating ang wind user para i-save siya. Pero napanganga na lang si ate girl nang makitang nakatayo na ang bida sa ibabaw ng bangkay ng demonyo. Mabilis pa sa 4:00 ang palusot ni Lodi. Kaka-awaken ko lang ng powers ko, promise, sabi niya na parang wala lang. Pero di makapaniwala si girl. Ilang araw lang, ganito nakalakas. Wala to, banat ng bida. Warm up pa lang yan sa totoong laban. Mukhang nauto naman siya sa logic ni Lodi. Aya niya, tara na, alis na tayo sa gubat na to. Balik sa classroom, bida-bida ang dalawa. Pinuri sila ni Sir sa pagiging legendary laban sa Three Demon, awkward smile na lang ang mga Lodi nyo, pero ang mga kaklase, sobrang bitter. Bakit siya, bulong nila, lalo na yung bully na halos sumabog na sa inggit dapat siya raw ang bida eh. Biglang may dumating na opisyal. Nasaan si Fang Chang? Tanong nito, lahat napalingon. Sino na naman to? Biglang kinabahan ang bida natin. Amoy gulo ang isang to. Paglabas, dalawang mamaw ang naghihintay. Yung isa, mahaba at puti ang buhok. Paglingon nito, kilala agad siya ni Fang. Ang deputy leader na nasa balita, grabe, talk about an awkward meet and greet. Kalma lang, self, bulong niya sa sarili. Sana safe pa rin ang sikreto niya. Kinumpirma ng leader ang identity niya, sabay tanong ni Fang kung bakit siya ini-interrogate. May nagtip daw kasi na isang teenager ang nagligtas sa babae mula sa Demon Blade, at ang investigasyon, dediretso sa kanya. Tawa-tawa lang si Fang, kunwari humble. Ako, hero, di naman masyado, pero ang tingin ng deputy leader, nakakatunaw ng kaluluwa. Biglang seryoso ang tanong, alam mo ba ang nangyari nung dumating yung Blue Demon at pinatay si Blade? Sa pool. Parang sinuntok siya sa sikmura ng tanong na yon, wasak ang poker face niya. Fast forward, kasama niya si Lin Long Yua nang makasalubong yung blue-haired officer. Type sana siyang yayain ng officer sa date, kaso inunahan siya ni Fang. Kababata ko nga pala, sabay akbay kay Lin Long Yua. Galawang breezy. Aray ko po, wasak ang pangarap ni officer. Talo ng childhood friend card ang beauty niya. Wala nang nagawa si officer kundi tumanggi sa dinner invite, uwi na ko, sabi niya, rejected with feelings.
Pahabol na lang niya, wag mong kalimutan ang training offer ni Jot. Kaway-kaway si Fang, relieved na hindi siya nabuking. Pagkaalis ni officer, solo na ulit ang magbestie habang naglalakad. Pero si Linlong Yua, mapang-asar. Mukhang sad ka na umalis siya ha, banat nito. Uy, may halong selos ang boses ni ate. Hinawakan ni Fang ang kamay niya, hanap tayo ng makakainan, pero umamin si girl, lobat na siya sa dami ng nangyari. Walang kaabog-abog, nag-offer si Fang. Biglang tumalon si ate girl sa balikat niya at humirit, dali, piggyback ride tayo. Mas mabilis to, promise. Pulang-pula si kuya mo sa hiya, huy, si Carrie yung tinutukoy ko, hindi ikaw. Pero kumindat lang si ganda, sus, parang di naman natin to ginagawa nung bata pa tayo. Habang buhat-buhat niya si lola mo, nag-flashback bigla ang memories. Napangiti na lang siya ng slight na alala ang simple at inosenteng days nila noon. Dati-rati, number 1 fan at cheerleader niya ito, kaso laging naudlot ang adventure nila dahil sa mga kontrabidang parang sa cartoon lang. Isang saging lang, bagsak na sila pareho. Wasak ang moment, iyak-tawa na lang si girl dahil sira ang fun day niya sa sobrang lampa. Pero ever since, alam na niya ang teknik para patahanin siya. Dati baby pa, pero ngayon, na-realize niyang iba na ang ganda ni ate, dalaga na talaga. Arangkada na sila sa siyudad, humahagibis parang bumalik lang sa pagkabata. Diretso sa ihawan para mag-celebrate. Dahil may budget na, lafang kung lafang bilang feel, pero napansin ni Linlong Yui na parang masyadong gutom si kuya, focus na focus sa pagkain. Kaso naudlot ang kainan nang marinig nila ang chismis sa kabilang table. May brutal na patayan daw, at grabe ang sinapit ng biktima na kakakilabot. Parang sinaksak ang puso niya nang marinig yon. Bumalik ang trauma at pait ng sinapit ng mga magulang niya noon. Gina agad si Linlong Yu mag-imbestiga. Pero alam ni Fang Chung na walang pahinga para sa mga bayani, at sa mga halimaw. Pagdating sa crime scene, dinumog na ng mga usisero. Nakabiti ng bangkay sa poste, ginawang display para takutin ang lahat. Gusto talagang maghasik ng lagim ng pumatay. Pero napansin ni Linlong ang weird na drawing sa noo ng biktima. Positive. Marka ito ng Devil's Church, ang notorious na secret cult na binuo ng mga demonyong may malalakas na toyo. Sila ang may pakana sa dami ng mga sibilyang namatay. Ang trademark nila, isang nakakatakot na simbolo ng mata. Nag-connect na ang lahat, ito rin ang pumatay sa parents niya. Biglang may suspicious na lalaking nakahod, matay nagliliyab, at may binagsak na briefcase. Nanlaki ang mata ni Fang Cheng nang makita ang suspect. Sa isang iglap, sumabog ang briefcase at naging bola ng apoy. Nagkagulo ang lahat, sigawan to the max. Isang malupit na explosion ang yumanig sa kalsada, naglipara ng mga gamit at tao. Nilamon ng apoy ang mga inosente. Gigil na gigil si Fang Chung habang pinapanood tumakas ang salarin. Linlong, akin na to. Sigaw ni Fang Chong, sabay harurot ng takbo na parang kidlat sa bilis. Lumingon ng hooded figure, gulat na gulat. Pero too late, nakadikit na si Fang Chong at nanggigil, sino ang mastermind mo? Pero bago pa siya makasagot, nag-alab ang mukha ng arsonist. Pinili niyang mag-self-destruct sa isang final fiery explosion. Mabilis na tumalon palayo si Fang Chong, muntik na siyang matusta sa pagsabog na yun Realization hits hard. Mas gusto pa nilang mamatay kaysa sumuko? Ibang klase ang fanatical loyalty ng sindikatong to, nakakakilabot. Confirmed, ni Linlong, puppet lang yun. Ang tunay na big boss, nagtatago pa rin sa dilim. Pagdating ng rescue team, puro bystanders, na nagtatawanan at nagvi-video ang naabutan. Haze, nakakasuka ang society na to. Sinitanan ng pulis ang mga usisero, baka kasi may pon round 2, pa ang pagsabog at madamay sila. Habang watching from afar, nagdesisyon si Fang Chong. Pupuntahan niya si Jot Tai sa Hunter Union, para sa mga sagot. Pumayag si Linlong pero, worried, siya. Masyadong OP, ang kalaban. Kinabukasan, nasa Towering HQ, na ang ating bida. Naabutan niya ang Vice President, na nasa gitna ng intense training session, pawis kung pawis. Bilib si Jot Tai sa bilibraw power ng bata, pero masyadong perfect, ang ilag ni Fang Chong, masyadong mabilis. Lesson learned, tungkol sa prediction. At boom, isang malupit na suntok sa dibdib ang tumapos sa usapan. Talo na po, amado ni Fang Chong. Halatang lutang ang isip niya kaya binuksan ni VP, ang topic, tungkol sa sunog kagabi. Konektado daw ito sa infamous, na Flame Demon. Pagkarinig sa pangalan, triggered, agad ang traumatic memory, ng ating bida. Hinablot niya si VP, sabihin mo lahat. Si Flame Demon pala ang halimaw na pumatay sa parents niya,
Ramdam ni Jotay ang nag-aalab na revenge sa mata ng bata, kaya sige, spill the tea na siya. Tumakas daw ang demonyo 5 years ago, at ngayon, class monster na mas matalino at sobrang hirap ng hanapin. Pero walang retreat kay Fang Chong. Hahanapin niya to kahit sa impyerno. Go locked, maging class hunter, at patayin ang flame demon. Napangiti ang vice president, bilib na bilib sa burning ambition ng bata, may fire, Senyas ni VP, sige, magpalakas ka. Mission set, balik sa city, si Fang Chong na may dalang bagong resolve. First stop, weapon shop. Kailangan gear up, dahil sure ball, na madugo ang mga susunod na battle. Sa balita, confirmed, ang hinala niya. Sunod-sunod na arson incidents, ang trending, ngayon sa buong city. Hindi lang ito gawa ng one-man team. Kahit may warnings, puno pa rin ng potential targets, ang kalsada. Wala siyang choice. Top priority, ngayon, magpalakas, to the max. Dumaan siya sa convenience store. Gulat si ate, huy, ba't andito ka? Paalam ni Fang Chong, training camp, muna siya. Mag-ingat ka ha, nag-aalalang sabi ni ate. Pero ngumiti lang si Idol, sabay abot ng brand new phone. Yaman. Kumaway na siya paalis. Habang nakatingin si ate, ramdam niyang level up na talaga ang kapatid niya. Dasal lang ang baon ni ate. Meanwhile, nasa isang creepy abandoned town na si Fang Chong. Armed and ready, nag-aapoy ang mata niya. Sabi ng intel, ito ang nest ng mga malalakas na demonyo. Amoy niya ang dugo. Nasa hunting ground na siya. At boom, may halimaw na sumabog mula sa rubble. Sumugod ito, isang blur of rage. Pero si Fang Chong, chill lang, walang kaba, kahit katiting. Easy block, sa suntok ng demonyo. Sabay banat ng chained weapon, tumalsik ang kalaban parang ragdoll. Pero hindi lang yun. Lumampas ang sandata sa una at sapul ang pangalawang demonyo na ambush, sa likod. Nakailag ang monkey demon. 2 versus 1, na ang laban, pero ngumisi lang si Idol. Gandang EXP, nito Umungol ang monkey demon, tingin niya kay Fang Chong ay merienda lang. Hinagis nito ang higanteng patalim. Pero deflect lang ni Fang Chong, split, ang weapon, sa ere. Ang angas. Teka, solid darts, pala yun. Pero fake out, lang pala para sa ambush, ng spider demon. Lagapak ang gagamba kung saan siya nakatayo kanina. Sugod sana pabalik si Fang Chong, pero crack, nawasak ang sandata niya sa lakas ng impact. No choice, na tol. Ilalabas na niya ang hidden card, ang Demon Slayer power. Transform, ang braso niya habang kaharap ang dalawang halimaw, oras na para test drive, ang bagong Thorn ability. Naglabasan ang matutulis na spikes, mula sa lupa. Ang mata niya, nagglot ng cold predatory light. Lagot kayo ngayon. Inatake ng Thorns, ang dalawa. Enraged, ang monkey demon, at naglunsad ng desperate counter-attack. Pero sisiw lang kay Fang Chong ang energy blasts. Handa na ang kanyang malupit na handblade, para tapusin ang lahat. Pinakawalan niya ang whirlwind of attacks. Umungol pa ang spider demon, pero wala di uubra ang speed ni Idol. Gina si Idol, bumigay na siya sa battle lost. With a creepy grin, dineclare niyang warm up pa lang to the real killing spree starts now. Unleash ang tentacles. Parang ahas na pumulupot sa monkey demon, at sa isang brutal slam boom, wasak ang sahig, pisa ang halimaw. Pero teka, hindi pa tapos ang laban. Round 2 na, mga bes. Nagpakawala ng dark fog ang spider demon para bulagin siya sa dilim. Isang malaking pagkakamali. Para kay Fang Chong, hindi ito hadlang, kundi perfect setup para sa isang malupit na counter-attack. Tuwang-tuwa pa ang mga mokong, akala nila trap na sa usok si MC, pero surprise. Biglang lumitaw si Lodi sa shadows at swish. Goodbye, spider demon. One hit, delete agad. Hindi man lang nakapalag, pira-piraso na ang katawan nito, naiwang tulala ang monkey demon habang pinapanood ang tropa niyang maging giniling. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw nito, full charge ang unggoy, handang ipaghiganti ang kanyang fallen ally, pero chill lang si Fang Chong. Rule number 1 niya. No survivors. Hinagis niya ang spear ng walang mintis headshot. Ding! Kill confirmed ng system. Nakalot siya ng bagong dart skill, Black Mist ability, at instant agility boost. Grabe, parang nag-level up sa RPG. Ramdam niya ang sudden power surge. Pati siya nagulat, ang movements niya, sobrang smooth at bilis na. Pero celebration cut short. Na-sense niyang may paparating na mga epal,
Mukhang may ibang hunters na gustong makihati sa loot. Namukaan siya ng mga intruders. Siya, yung nasa balita. Ang Demon Lord, alam ni Fang Chung na booking na siya. Iisa lang ang solusyon, silence them, permanently. Walang atrasan to. Hinaman niya ang mga hunters. Subukan niyo kung agawan, tingnan natin kung sino ang matitira. Desidido na ang hunters kill the MC, claim the bounty. Easy money sana, kaso biglang. Isang mas mabigat na aura ang dumagdag sa gulo. Vroom vroom. Isang horned demon na naka-motorcycle ang dumating. Talk about a dramatic entrance, amoy na amoy niya ang bakbakan. Tumalon ito sa ere, bitbit ang higanteng espada. Sa isang iglap slash, walang kahirap-hirap niyang tinabas ang mga hunters, one swing, 4 kills. Nganga na lang si Fang Chung. Within seconds, malinis na ang battlefield. Realization hits him hard. 4 na D-class hunters, tinatiris lang nito, inasar pa siya ng demonyo, legendary demon slayer ka pa naman, pero nagtatago ka sa katawan ng tao? Shocked si Fang Chung, paano niya nalaman ang sikreto ko, sigaw ng isip niya. Deadma ang demonyo sa tanong. Ang habol lang niya ay ang power sa loob ng MC, dati kang pinakamalakas sa Demon World, banat nito. Alam na this, nandito siya para nakawin ang lakas ni Fang. Pero, over my dead body, inactivate ni MC, ang bago niyang dart ability. Tumawa lang ng mapangasar ang kalaban, isang hamak na D-class hunter, poprotektahan ng ganitong klaseng kapangyarihan? Nagpapatawa ka ba? Sumugod ito ng mabilis. Fang Chung, you are not worthy. Kasabay ng sigaw ang pagbagsak ng higanteng espada na kayang bumuwal ng bundok. Pero't lang, nasangga ni Fang Chung ang atake. Gulat ang demonyo sa bilis ng binata, at dito na naghalo ang balat sa tinalupan blades and dark energy everywhere. Nag-alarm ang system. Warning, class threat detected, boom. Unlocked ang complete demon slayer form ni Lodi. Sa sobrang lakas, hinagis niya pabalik ang motor ng demonyo bilang projectile, pero sinalulang ito ng kalaban ng nakasmirk. Easy peasy lemon squeezy. Yan na yon, pang-aasar nito. Nakikipaglaban ka gamit ang laruan, at sa isang hampas crash, durog ang motor. Pero hindi alam ng demonyo, distraction lang yon. Si Fang Chung, ready na ang next move. Nag-transform ang tentacle niya naging massive bladed projectile, parang Beyblade of Death na pinaikot diretso sa ulo ng kalaban. Nabura ang kayabangan sa mukha ng demonyo, shock na shock siya ng thud, sa pulsa noo ang spinning blade. Nagngit-ngit ang demonyo, tapos na ang laro. Pero teka, new challenger approaching. Isang shadowy flame demon ang lumapag. Pure menace ang aura nito, isang slash lang WOsh. Tumalsik ang horned demon, pero damay si Fang Chung, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hapdi ng tunay na sugat. Nagpanik ang system. Warning, ang bagong kalaban ay nasa ibang dimensyon ng lakas. Nagpakilala ang newcomer Inferno. Kilala niyo ba ako? Tanong niya. Napaamin ng horned demon, siya ay isang elite mula sa Devil's Church. Napangisi lang si Inferno. Enjoy na kinatatakutan siya. Pinaliwanag ng horned demon, langit, at lupa ang agwat namin. Pero si Fang Chung, hindi believe, susuko ka na lang. Weak mindset. Dati rin akong lampa. Binuli, inapi, sigaw ni Fang. Pero never akong tumigil magpalakas, I fought for every inch of power I have. Kahit anong mangyari, mapapatay ko si Inferno. Na-impress ang horned demon sa tapang ni MC, pero tinanggap na niya ang fate niya. Isa akong loser, wala na akong pride, just kill me. Dumura si Fang Chung. Hindi ko dudumihan ang kamay ko sa isang duwag, biglang nagbago ang ihip ng hangin, may inalok na parting gift ang demonyo. Isang regalo mula sa self-proclaimed loser, ani nito. Kaysa mamatay ng walang saysay, ibibigay ko na lang ang lakas ko sa'yo. Bumuga ng itim na enerhiya ang katawan ng demonyo, isang vortex of power, ang hiling niya lang, makita ang pag-akyat ni Fang Chung sa tuktok, from the afterlife. Sa harap ng naguguluhan na si Fang Chung, nag-condense ang enerhiya, unti-unti itong naging hugis ng isang dambuhalang demonic blade. The demon has become a living weapon. Inabot ni Fang Chung ang kamay niya para angkinin ng bagong lakas. Paghawak niya sa hilt zap. Instant connection. Biglang may boses sa utak niya. Congrats, nabudol mo ang villain para maging free upgrade. Nanlaki ang mata ni Fang Chung. Ang dating robotic na system. Bakit parang tao na kung magsalita? Biglang may sumabog mula sa dibdib niya, surprise. Isang cute na nilalang ang lumabas, at instant bestie agad sila. Nag-feeling boss agad ang unggas, gusto pa ng samba. Napaisip tuloy si Fang Chung kung ito ba ay isang klase ng Tamagotchi,
Nag-beast mode ang bulilit. Hari daw siya ng mga demonyo. Di nga, par? Tinanong niya kung ito na ba ang final form nito. Umamin din ng unggas na ka-ghost mode lang pala siya ngayon. Na-attract daw ito sa tindi ng galit niya. Ang mission, pumatay ng mga demonyo para ma-recharge ang powers nito. Alam ni Fang Chung na high risk, high reward ito. Sabi niya sa deal, pero una sa hit list nila si Inferno. Hype na hype ang Little Demon, gusto nang sunugin ang buong Devil's Church. With new squad goals, bumalik na si Fang Chung sa Hunters Union. Pagpasok sa guild, di na siya nagpatumpik-tumpik pa. Binagsak niya ang bundok-bundok na bounties sa sahig. Nga ang officer sa bilis ng level up niya. Lalo na nang makita ang isang class demon sa mga napatay. Bilib na sana sila, pero nagmaang-maangan si Fang Chung. Tsamba lang, sabi niya, para iwas sa sobrang atensyon. Nangamusta siya tungkol kay Inferno. Nagtatago daw ang boss, pero ang mga minions nito, pakalat-kalat sa labas. Takang-taka si Fang Chung, bakit ang titigas ng ulo ng mga tao? Yun pala, may pa-concert ang isang sikat na banda tonight. Kahit delikado, naamoy agad ni Fang Chung na may fishy dito. Kutob niya, konektado ang banda sa Flame Demon. Kaso walang resibo ang union kaya di sila makagalaw. Fine, ako na lang, desisyon ni Fang Chung, solo flight sa concert. Kinumpirma naman ng blue-haired officer na pasok na ang sweldo niya. Nahilo siya sa laki ng halaga 120 million units, tuwang-tuwa ang sidekick, amoy pera at upgrades na. Kinagabihan, dumating siya sa Black Sun VIP bar para sa gig. Sakay ng bagong motor, pormang-porma si Lodi. Bitbit ang demon sword, inisken niya ang paligid. Kampante ang Little Demon, invisible daw siya sa mga normies. Pinanood nila ang pagdagsa ng mga fans sa loob. Umakyat ang bokalista at pinalakas ang hype. Nagwawala ang crowd, sinisigaw ang pangalan ng banda. Nakipagsiksikan si Fang Chung para makichismis, biglang dumagundong ang mabigat na bass ng tugtog. Imo masyado ang lyrics, puro gera at kaguluhan ang tema. Nakakahawa ang energy, sobrang lakas ng hatak. Lunod na lunod ang mga fans sa bawat kumpas ng musika. Poker face lang si Fang Chung, habang headbang naman ang sidekick niya. Wala siyang makita kundi mga panatikong baliw sa banda. Pero teka, may pamilyar na mukha. Nandun din ang deputy leader, nag-iimbestiga ng lihim. Iba talaga pag great minds think alike. Sa stage, lalong dumilim ang mensahe ng kanta. Kinontrol ng singer ang crowd, tapos biglang kambyo, handa ba kayong ialay ang sarili sa apoy? Tanong niya. Natigilan sina Fang Chung at deputy leader sa narinig. Pero ang mga adik na fans, yes na yes, ang sagot. Ngumisi ng nakakakilabot ang singer, oras na para sa grand finale. Isang dambuhalang apoy na simbolo ang lumitaw. Demonic circle yan, sigaw ng sidekick niya. Tuwang-tuwa pa ang mga tanga habang nasusunog, winelcome ng singer si Lord Inferno habang nagkakagulo. Sa wakas, may nakapansin ding mamamatay sila. Takbo kayo, sigaw ng isang natauhan. Nakita ng deputy leader na kalmado lang si Fang Chung, pain ba ang batang to, isip niya. Pero naghahanap lang pala ng pwesto si Fang Chung para mag-transform, isang nakakatakot na boses ang umalingaw-ngaw sa apoy. Nagbunyi ang mga kulto, handang-handa ng maging abo. Mula sa sentro ng impyerno, may anyong bumabangon. Alam na this nandito na ang target ng deputy leader. Nagpakita na si Inferno sa kanyang nakakasindak na porma, mukhang satisfied sa dami ng alay sa kanya, pero napalingon siya sa kaisa-isang tao na chill lang. Aatake sana ang bandang naging minions, pero epal move si deputy, ako ang harapin mo, hamon niya kay Inferno. Bumuhos ang asul na skeletal energy mula sa kanya, wasak agad ang mga minions, parang papel na pinunit. Nakatayo siya sa gitna ng apoy, ready for round 1. Shield niya ang skeletal aura, pero lupit nag-check pa ng cellphone, multitasking pro max ang lodi niyo. Nakilala ni Inferno ang galawan ng Night Watch Division, tapos na ang intro, bakbakan na. Nanlaki ang mata ni Inferno sa lakas ng tama, pero nakatayo pa rin siya sa apoy, parang walang gasgas. Hindi nagpatinag ang deputy leader. Sa kanyang skeletal form, naghanda siya ng mas malupit na banat. Tumalsik si Inferno, gulat na gulat. Demon din pala ang deputy leader, pero bumuelo siya agad, kung nandito ka, ililibing na kita ng buhay. Nagpakawala si Inferno ng dambuhalang tidal wave ng apoy, nilamon ng buo ang deputy leader. Bomb! Sumabog ang apoy at yumanig ang buong paligid sa lakas ng shockwave, pero lumabas lang si deputy leader na parang wala lang, ni hindi man lang nagusot ang damit, pwede na, sabi niya, para sa isang C-rank na weakling. Seryoso na si Inferno, naramdaman niya ang aura ng kalaban. Teka, amoy Demon Slayer,
Toa. Umungal si Inferno at nag-transform sa kanyang fiery form. Matigas pa sa lava ang kamao ko, pagmamayabang niya. Sagot naman ng isa, di babasagin ko yan. Nagpang-abot ang mga suntok nila. Blag. Yanig ang hangin sa lakas ng impact. Habang busy sila, winasak ng skeletal energy ng deputy leader ang mga alipores ni Inferno. Ubos ang mga extra. Isang malupit na suntok lang, finish na agad ang mga kultistang nakaharang. Napansin ng deputy leader ang gigil ni Inferno sa Demon Lord. Ba't parang galit na galit to sa boss niya, takang isip niya. Bumanat si Fang Chung sa kanyang Demon Slayer form. Dark Energy Attack, bitaw. Sinalulang ni Inferno nang walang kaba. Ngumisi pa ang loko, yan na yon, sayang lang ang pag-ilag ko sa hina niyan. Nag-transform si Inferno sa kanyang armored mode. Naglalagablab at punong-puno ng destructive energy ang katawan. Gulat ang deputy leader, sinanggalang ng brute strength ang blade niya. Ipapakita ko sayo ang true power gap nating dalawa, hamon ni Inferno. Bakbakan na naman, nagbanggaan ng dalawang halimaw at sumabog ang paligid sa tindi ng init. Tumalsik si Inferno. Aray ko po, wasak ang semento at lupa sa lakas ng pagbagsak niya. Nagtaka ang deputy leader habang umiilaw ang kamay niya, pero bumangon agad si Inferno, parang nag-recharge pa at handa ng gumanti. Boom! Nagpakawala siya ng dambuhalang fire blast nilamon ng buo ang deputy leader. Lumipad sa ere si deputy leader, nagmukhang langgam sa gitna ng pulang pagsabog. Nakatayo sa gitna ng apoy si Inferno, parang only battery ang power. Akala ko ba malakas ka? Weak, pang-aasar niya habang nag-aapoy. Pero hindi pa tapos ang laban. Isang energy punch ang sumalubong kay Inferno, sa pool, tumilapon siya diretso sa nakaparadang kotse. Beast mode na si deputy leader. Binuhat ang kotse na parang laruan lang, sige, ilag ka pa, tignan natin kung kaya mo to. Hinagis niya ang kotse nang walang kahirap-hirap. Pero mabilis si Inferno, nakaiwas sa malapison na impact. Inilabas ni Inferno ang kanyang dark tentacles. Winasak niya ang lumilipad na kotse na parang papel lang. Sugod. Pinalupot niya ang mga galamay niya sa kalaban. Nanlaki ang mata ng deputy leader, hindi nakagalaw sa bilis. Nahuli ng tentacles ang braso niya. Pinilipit ito nang sa pilitan narinig ang lagutok ng buto, aray. Napaubo ng dugo si Inferno, parang gripo lang. Pero hindi makapaniwala si deputy leader, tibay ng kapit ni Bossing, di pa rin bumibigay. Nakatayo pa rin si Inferno sa gitna ng impyerno, parang wala lang. Heto na si deputy leader, ready na sa next round ng bardagulan. Naka-skeleton mode na si deputy at nagdemand. Naaalala mo ba yung arson 5 years ago? Pero deadma lang si Inferno, past is past na, wag nang nega. Triggered malala si deputy, humanda ka sa karma, sigaw niya sabay angat ng nag-aapoy na espada para sa isang one-hit delete move. Nag-clash ang dalawang halimaw at boom. Isang malupit na explosion ang yumanig sa paligid, parang fireworks display sa lakas. Nang asar pa si Inferno, puro ka lang galit, parang keyboard warrior. Walang technique, pure hate lang ang puhunan mo, weak. Pero lalamunin na ng galit si deputy leader. Deadma sa trash talk basta gusto niya lang makaganti, focus sa goal yarn. Diniin pa ni Inferno. Ang sobrang galit, nakakapapurol ng utak. Pinapahina niya ng will mo, kaya katalo eh. Umilaw ng pula ang mata ni deputy, halatang naghihingalo na ang internal system niya. At ayun, bagsak sa lupa, basag ang mukha habang nakatayo si Inferno like a boss. Naka full fire mode si Inferno at nanggigil, hoy, wag kang tutulog-tulog. Hindi pa tapos ang boxing, round 2 pa lang tayo. Wasak na si deputy, ito na ba ang ending ko? Game over na ba talaga, o may respawn pa? Biglang lumitaw ang inner demon ni Fang Chung. Anong klaseng deputy leader ka? Ang lampa. Grabe, pati sarili niyang demonyo, nabubwisit na sa kanya. Utos ng maliit na demonyo, ilabas mo ang full power mo, pumatay ka, pero teka lang, para saan ba talaga ang pinaglalaban mo? Ha? Napatingala si Fang Chung, napatigil sa moment. Napaisip siya sa tanong na yun, parang exam na hindi nare-review. Inisip niya ang reasons niya, kailangan ng cash para sa utol niya, at syempre, ang sweet revenge para sa parents niya laban sa flame demon na to. Pero hirit ng demonyo. Nasubukan mo na bang lumaban dahil lang trip mo? Yung tipong uhaw ka lang sa dugo at thrill ng patayan? Umalingaw-ngaw ang boses ng demonyo, lumaban ka. Bawiin mo ang killing instinct mo, huwag kang maging santo sa giyera. Nanlaki ang mata ni Fang Chung, halo-halong gulat at sakit ang nasa mukha habang nilalamon siya ng umiikot na dark energy. Nilamon na siya ng pinaghalong pula at itim na enerhiya. Napasigaw siya sa sobrang sakit habang pinupush siya ng inner demon niya sa limitasyon.
Mula sa itaas, kitang-kita ni Inferno ang pag-transform ni Fang Cheng. Lumalabas na ang tunay na anyo niya, may kasama pang red lightning na kumikislap. Biglang kinabahan si Inferno, hala, lumalakas siya. Ang monstrous form ni Fang Cheng, lumalaki at tumitigas, punong-puno ng destructive power. Complete na ang transformation. Isa na siyang dambuhalang horned demon na humihiyaw ng purong lakas. Isang malupit na sigaw ang pinakawalan ni Fang Cheng, sabog ang red energy sa buong paligid, grabe ang aura. Shook si Inferno, hindi siya makapaniwala paano nagle-level up ang kalaban kahit bugbog sarado na kanina. Doon niya na-realize. Ang legendary Demon Slayer lang ang may ganitong cheat code lumalakas habang nasa gitna ng bakbakan. Kumikislap ang destructive energy sa katawan ni Fang Cheng. Ready na siyang manakit, mga lords. Nag-double pa ang explosive power niya dahil sa evolution. Si Inferno, mixed emotions gulat na may halong gigil, kaya nagliyab na rin siya. Sugod si Fang Cheng. Isang shockwave ng purong puwersa ang pinakawalan niya. Ang clawed hand niya, may kidlat pa, handang mandurog. Napabrace si Inferno. Ang mukha niya, halatang desperado na sa galit, lagot na. Bugsh! Talsik si Inferno sa lupa dahil sa lakas ng impact. Pero palag pa rin siya, nakatingala kay Fang Cheng na parang higante sa harap niya. Sa tindi ng sagupaan nila, yung mga kotse sa paligid, wasak, total wreck na, mga bes. Tumayo si Inferno, galit na galit. Hindi ako bilib sa bagong power trip mo. Akala mo ba mahina ako? Sigaw ni Inferno. Nagpakawala siya ng massive burst ng apoy. Nagbabaga ang kamay niya, ready na sa ultimate attack. Eto ang true form ko, banat ni Inferno. Todo na ang flames niya, sumugod siya na parang naglalakad na impyerno. Pero si Fang Cheng na naka-armor, dead ma lang. Immune ako sa sunog, boy, sabi ng aura niya. Sinalubong niya ang apoy ng isang counter blow. Aray, napasigaw si Inferno, gulat na gulat sa sakit ng impact. Napaatras siya, hindi kita mapapatawad. Babawi si Inferno, balot pa rin siya ng nagwawalang apoy, balot ng flames, sumugod ulit si Inferno. Isang suntok na puno ng galit ang pinakawalan niya. Sinalag ito ni Fang Cheng, nagbunggo ang kamao nila, brutal ang impact. Isa lang sa atin ang matitirang buhay. Yumanig ang paligid sa lakas ng suntukan. Ang kalsada at mga sasakyan, pira-piraso na sa shockwaves. Binuhusan ni Inferno si Fang Cheng ng dambuhalang apoy. Nilamon na ang bida natin ng Blazing Inferno. Pero lumabas si Fang Cheng sa apoy, walang galos. Chill lang at ready ng gumanti. Nganga si Inferno, basag ang flames niya at wala nang epekto kay Fang Cheng. Isang malupit na hataw ang inabot niya, talsik siya ng malayo, hawak sa leeg, tinanong ni Fang Cheng sa kanyang demon form, bakit mo sinunog ang lahat 5 years ago? Bugbog na si Inferno pero matapang pa rin. Executioner lang ako, sumunod lang ako sa utos ng Pope, yung leader ng Devil Church. Tanong ni Fang Cheng, umamin naman ang loko. Habang nasusunog, nagmakaawa bigla si Inferno. Pwede bang itigil na natin to? Bati na tayo? Pero di uubra yan. Naalala ni Fang Cheng ang mga magulang niyang namatay, galit na siya. Hindi ko kayang humarap sa mga inosenteng kaluluwa kung hahayaan kitang makatakas. Desperado na si Inferno, wait lang, magpapaliwanag pero sabi ni Fang Cheng, sa mga pinatay mo ikaw magpaliwanag, sabay hataw. Kinabukasan, tahimik na ang city. Ibang-iba sa gulo kagabi, umuwi si Fang Cheng, tao na ulit, andito na ko. Lumingon ang utol niya, gulat pero relief ang nasa mukha ni ate. Takbo agad siya palapit. Saan ka ba galing? Kanina pa ako tawag ng tawag, nag-aalala na ko. Nag-hunt lang ng demons, paliwanag ni Fang Cheng. Sabay abot ng regalo susi, binili ko na ang convenience store para may business ka na. Nanlaki ang mata ni ate, shocked siya sa ginawa ng kapatid niya. Ang mahal nito, sabi niya. Dapat nag-ipon ka na lang para sa future mo at sa sarili mong bahay. Investment yan para sa family natin, pampakalma ni Fang Cheng. Na-touch si ate, proud na proud sa growth ng little brother niya. Napadako ang kamay niya sa isang sulat na nasa mesa. Pinakita niya ito, galing sa Hunter Association, pagbukas ni Fang Cheng. Boom! Official Hunter Certificate na siya. Napangiti ang lodi niyo, sakto ito. Just in time para sa graduation exam ng school nila. Sa Dongzhou Hunter Academy, ready na ang venue. May nakatayong towering crystalline structure, ang lakas makasosyal. Graduation season na, anunsyo ng mga examiners. Ito na ang chance para makuha ang hunter license. Galingan nyo, sigaw nila. Hype na hype ang mga estudyante at crowd. Pero yung blonde na bully, nega vibes pa rin.
Wala si Fang Cheng, mahina talaga, takot humarap sa assessment. Ngumisi ang Mokong, feelingero talaga, convinced na tsamba lang ang pagkatalo niya dati. With his improved strength daw, CCU na lang sa kanya si Fang Chong, rumeresbak naman si Lin Long. Sigurado daw siyang papalag si Fang Chong dahil sa character nito, pero yung friend niya, ngek, asa ka pa. Ang peg foolish hope lang daw yan. And boom, nasa gitna na ng crowd si Fang Chong, kalmadong observe sa mga estudyanteng nagkakagulo. Main character vibes, malala. Tuwang-tuwa si Lin Yu na makita siya for graduation, pero shook ang lola niyo, biglang drop ng bomb si Fang Chong nandito lang daw siya para mag-withdraw sa assessment. Anyari, hagalpak naman sa tawa ang bully. Duwag, ang sigaw niya, tinawag pang waste si Fang Chong. Grabe makapanglait, akala mo naman sinong malakas. Non-stop ang tawa ng kolokoy, sure na takot lang lumaban si Fang Chong, pati yung ibang students napapaisip na rin bakit nga ba siya aatras. Pero chill lang ang ating lods. Buong tapang niyang sinabi hindi na niya kailangan ng exam dahil may hunter certificate na siya in advance. Boom! Nganga si Lin Yu. Di siya makapaniwala sa bilis ng power up ni Fang Chong, pero yung mga bullies, di nga. Ang peg, tigilan daw ang kayabangan sa impossible achievements. Eto na ang examiner, step forward. Oo nga naman daw, exempted ang pro hunter, pero teka lang kailangan muna ng resibo. Show me the proof, ika nga. Walang kaba si Fang Chong. Game, agad ang sagot. Obvious na pinaghandaan niya ang moment na to para mapahiya ang mga haters. With slick moves, hinugot niya ang official document. Ready na siyang patahimikin ang mga duda, this is it, pansit. Pagbasa ng examiner. Nanlaki ang mata. Parang nakakita ng multo sa gulat, ano kaya ang nakasulat? Grabe, legit na C-Class certificate. At hindi lang yan, sign pa ng Hunters Association at in-appraise mismo ni Vice President Joe Tsai. Bigatin, pare, yung bully at mga tropa niya. Ayun, pahiya konti, flabbergasted malala. Di ma-process ng utak nila kung paano naging high rank ang isang student lang. Confrontation mode si Lin Yu, tampo slide bakit tinago ang C-Class status. Biglang nag-iba-ihip ng hangin dinumog si Fang Chong ng lahat, idol, pa-join sa group, ang sigaw ng bayan. Napapailing na lang si Fang Chong. Kanina lang nilalait siya, ngayon sinasamba na, ang bilis magbago ng ihip ng hangin, parang abstract painting ang mundo. Bilib na bilib ang examiner sa C-Class qualifications niya. Agad-agad, inalok siyang sumali sa Hunter Association, solid na offer to. Laglag pa nga ang bully at ibang students. Active recruitment sa harap nila. Iba talaga pag lods ka na. Pinag-isipan ni Fang Chong ang offer. Pero no thanks ang sagot. Secret identity niya kasi ay Demon Slayer, kaya bawal siya matali sa kahit anong grupo. Sorry na lang. Shocked ang mga officials. Sayang yung benefits, tinanggihan lang niya ng ganun-ganun lang. Si Lin Yu naman, tahimik na nanonood. Gets niya na may deeper reason ang desisyon ni Fang Chong, lakas ng connection nila. Dahil sign ni Joe Tsai, wala na silang magagawa kundi respetuhin ang desisyon niya. Good luck na lang at pinadisperse na ang crowd para sa assessment. Lusot, hay naku, stress si Fang Chong sa mga plastikan. Mas gusto pa niya ang straight-up bakbakan sa demon hunting kaysa sa social niceties na yan. Lumapit si Lin Yu, matay nag-aaboy. Ide-declare daw niyang i-ace niya ang exam para mapantayan ang lakas ng ating bida, competition is on. Isang pamatay ng ngiti naman mula kay Fang Chong. Kaya mo yan, tiwala lang, sabay pangako na hihintayin niya ang tagumpay nito. Kilig vibes. Lumipas ang oras sa ilalim ng maliwanag na langit. Finally, simula na ng ultimate showdown ang final assessment ng academy. Kanya-kanyang drama sa grounds. Yung iba party-party sa tuwa, yung iba naman, awit sa hina ng awakened abilities nila. Sa clap, may isa diyan, flex ng flex sa E-class rating niya. Pero ang topic ng bayan, ang legendary C-Class wind power ni Lin Long. Iba talaga ang Lodi. Eto naman si Blondie Bully, Chen Tianyu. Taas noo pa rin, nagka-crackling effect pa ang newly awakened D-Class lightning ability niya, pa-cool kid. Kuyom ang kamao sa inis. Alam niyang lamang si Fang Chong. Pero sumumpa siya balang araw, lalampasuhin din niya ito. Bitter much. Samantala, emote muna si Lin Yu habang naglalakad sa city streets. Occupied pa rin ang isip sa paparating na exam, focus yarn, celebration time, nanlibre si Lin Long ng kain para i-celebrate ang kanyang C-Class awakening at official hunter status, sana all nililibre. Napapabilib si Fang Chong genius talaga si Ateng, isang level na lang, kapantay na niya ito.
Tapos biglang reveal si Linlong, target niya ang Demon Hunting Department. Tapang, pero si Fang Chong, solo leveling ang peg. Full-time Demon Hunter na walang sabit, yan ang trip niya. Biglang singit ang epal na Invisible Demon sidekick. Pang-aasar nito, Wuyi. Asawa mo pala si Linlong baka daw siya pa ang mag-hunt kay Fang Chong. Loko to. Namula at nataranta si Fang Chong. Layag ka nga, sigaw niya sa hangin. Nagulat tuloy si Linlong, anyari sa'yo. Palusot naman si Lods ng forced smile. Awkward. Bawi agad, sincere na nag-wish siya ng good luck kay Linlong, sana daw makapasok na ito sa official department soon. Supportive friend. Sagot naman ni Lin Yu, sana maging top-notch hunter si Fang Chong. Pero may halong lungkot, alam niyang madalang na lang silang magkikita after graduation, separation anxiety na agad. Biglang breaking news sa screen. May mga creepy shadow incidents daw sa southern area ng Dongzhou, kinikilabutan na ang lahat. Bagong threat alert, ang mga residents sa south, nagiging anino. Shadowy figures na nakakatakot, ano na naman to? Walang pinipili ang mga shadow people na to, attack kung attack. Kaya naman, deploy agad ang mga hunters para sa combat missions, gyera na. Seryoso na ang usapan ni Linlong at Fang Chong. Yung shadow incident, kasunod lang ng recent arson, something smells fishy mga bes. Kutob ni Fang Chong? Pakana to ng Devil's Church para sakupin ang city. Kailangan kong imbestigahan to, desisyon niya. Nag-aalala si Linlong, pero wala nang makakapigil sa kanya. Dumating siya sa desolate ruined district, nakakatakot ang vibes, grim red ang langit, parang impyerno. Biglang may shadow dog na umungol, nagniningning ang mata sa malevolent energy, monster encounter. Di lang isa, kundi marami pa. Nagsilabasan ang mga shadowy canine figures, madilim at nakakapangilabot ang aura. Boss fight na ba to? Grabe ang pinsala sa paligid. Pati mga inosenteng hayop, hindi pinaligtas ng shadow transformation na ito. Nang makita niya ang isang fallen hunter, napaisip si Lodi. Hindi ito gawa ng ordinaryong shadow creatures lang. Pagtingala niya, ramdam agad ang matinding aura. May mas malakas na demonyong nagtatago sa dilim. Biglang nanlaki ang mata ni Fang Chong. Something is wrong, may hindi inaasahang pangyayari. Boom! Tinira ng creature ang anino mismo ni Fang Chong, napasigaw ang ating bida sa sakit, shock na shock ang mukha niya sa tindi ng hapdi. Dito niya na-realize ang horror. Kapag tinira ang anino niya, damay pati ang physical body niya. Pero hindi papatalo ang ating bida. Handa na si Fang Chong, at ang kanyang monstrous shadow ay humiwalay na para harapin ang kalaban. Isa pang dark energy blast ang tumama. Napatumble si Fang Chong. Rinig agad ang pang-aasar ng kanyang demon sidekick. Paano daw siya tinamaan ng ganoon ka-basic na tira? Ramdam ni Fang Chong ang lason ng shadow attacks, pero chill lang siya. Tiwala siya sa kanyang legendary self-healing ability. Paglingon niya, na-realize niyang na-trap na siya. Surrounded na ang bida from left and right, palapit na ng palapit ang mga anino, parang nangungutya pa ang mga itsura nito. Pero sa kanyang Demon Slayer form, sumumpa si Fang Chong. Uubusin niya ang lahat ng haharang sa kanya. Sugod mga kapatid, umiilaw ang blade ni Fang Chong habang humahataw sa isang shadowy figure. Wasak. Sabog ang monster sa lakas ng tira niya, naglipa na ang dark energy fragment sa hangin. Astig na nakatayo si Fang Chong sa gitna ng usok. Bring it on. Handa na siya sa next round. Isang dambuhalang multi-limbed shadow demon ang humarap, nag-aapoy sa galit ang mga mata. Perfect time para i-test ang bago niyang fire abilities, nagpakawala si Fang Chong ng mapaminsalang red energy blast, laman ang shadow monster. Tusok na tusok, tunaw ang creature sa tindi ng apoy at naging dark mist na lang ito. Pero teka lang, biglang may sumabog mula sa lupa, isang higanteng worm-like shadow demon na may matatalim na ngipin. Alam na this, si Fang Chong at ang sidekick niya ang main target ng higanteng uod. Sumugod ang monster, nakabuka ang bibig at ready nang gawing merienda ang ating bida. Tumigas ang mukha ni Fang Chong, game face on na dahil overwhelming ang ataking paparating. Nagwawala ang dambuhalang worm. Wasak ang lupa sa bawat galaw ng katawan nito, napakalakas. Brace for impact, binaon ni Fang Chong ang paa niya sa bitak-bitak na lupa, handa sa susunod na banat. Tinitigan niya ang higanteng kalaban. Kahit siya, napapabilib sa lakas ng halimaw na ito. Biglang may narinig siyang sigaw. Saklolo, nanlaki ang mata ni Fang Chong sa gulat at pag-aalala. Mas lumala pa, nagsilabasan ang mga shadow sharks mula sa lupa na may nagliliyab na pulang mata. Shocked si Lodi. Party-party na sila. Hindi lang uod, may pating pa.
Pero gamit ang insane agility, swabeng umiwas si Fang Chong sa chaotic attacks ng Worm at Shadow Sharks. Dito na nag-explain ang kanyang madaldal na demon sidekick, sinabing ang lahat ng mga anino ay kontrolado ng isang hidden demon boss. Kailangan mahanap ang tunay na katawan nito para matapos ang laban. Warning ng sidekick niya, babalik na ang Shadow Waves. Utos ni Fang Chong, ligpitin muna natin ang mga epal na isda na humaharang sa daan, kahit nasa human form, palaban pa rin. Nag-crackling ang red energy sa katawan ni Fang Chong, ready to fire. Sumugod ang mga Shadow Sharks. Mabilis pa sa alas 4, pinagsama ni Fang Chong ang Black Mist at Fire ability, counter-attack malala. Fire Mist attack, isang napakalakas na wave ng fiery energy ang lumabas sa kamay niya. Sinira ng pagsabog ang lupa at nilamon ng fiery vortex ang mga aninong kalaban. Nakatayo si Fang Chong sa gitna ng usok, kampanteng wala na ang threat. Ramdam niya rin ang pag-level up ng kanyang demonic energy. Pero panira ng moment ang sidekick. Huwag daw mag-celebrate agad at tumingala. Nabigla si Fang Chong sa warning. Pagtingala niya, sus Mariusep. Puno ang langit ng shadow bats. Nang asar pa ang sidekick niya sa tila unlimited challenge na ito. Sa di kalayuan, napansin din ng dalawang hunters ang mga kakaibang ibon. Weird, dahil sabay-sabay ang galaw nila sa iisang direksyon. Sa ilalim ng blood red sky, may sira-sirang building na pinaliligiran ng swirling shadow vortex at dark birds, very ominous ang datingan. Isang shadowy figure ang nakangiti ng nakakatakot. Sabi niya, lalaruin daw niya ang shadow game na ito hanggang dulo. Pinagmasdan ni Fang Chong ang nagkukumpulang Shadow Crows. Gets niya na agad, nandito silang lahat dahil may mastermind na mainit ang mata sa kanya. Pwes, humanda sila. Nakatayo si Fang Chong, balot ng swirling red aura at pinaliligiran ng mga halimaw. Nag-ingay ang mga Shadow Crows at dumog kung dumog. Isa itong relentless aerial assault. Narealize niyang suntok sa buwan ang paglaban sa Endless Crows. Pero may bright idea ang sidekick, tanong ni Fang Chong, anong kalokohan iyan? Nag-transform ang Little Demon sa bat form. Ang plano, ihahagis niya si Fang Chong palipad. Gulat si Fang Chong, pero walang atrasan. Susundan nila ang flock at sasaluhin ang hamon ng head-on. Binuhat ng Little Demon bat si Fang Chong sa ere. Lumipad sila suong ang kawan ng mga Shadow Crows. Bakas sa mukha ni Fang Chong ang grim determination. No choice kundi suungin ang desperate risk na ito para manalo. Boom! Walang pasabi, biglang humarurot si Lodi, parang red comet na humahawi sa dagat ng mga Shadow Crows. Literal na human missile ang datingan ni Fang Chong. Wasak ang shadows sa bawat daan, yung ibang hunters. Ayun, nga. Shocked sila sa jet mode ni Idol. Kahit naka-human form pa, sharp pa rin ang mata. Finally, naspot-an na niya ang tunay na mastermind ng mga anino sa malayo, and there he is. Si Longhair na mapula ang mata. Chill lang siya sa gitna ng dark energy at may pasmirk pa ang mokong. Demon Slayer mode, on. Walang atubili, talon agad si Fang Chong, huli ka balbon. Salpukan sa ere, boom! Isang malupit na explosion ang sumabog ng mag-cruise ang landas nila. Cool landing sabay talikod sa camera. Ang angas, habang yung demonyo, ayun, talsik at hilo sa lakas ng impact. Imbes na matakot, na-impress pa ang kalaban. Lakas mo, tinalo mo si Inferno, sabi niya. Worthy opponent daw kuno. Pero si Fang Chong, deadma. Wala siyang time sa mga bola at papuri ng kalaban. Naghahamon ng patibayan ang demonyo at sumugod, pero kita na ni Fang ang butas sa depensa, relax lang, ready na sa counter. Swish! Ang bilis ng iwas, wasak ang lupa kung saan siya nakatayo kanina, muntik na yun ah. Dito na-realize ni Lodi, ang mga anino, parang ipis. Hindi basta-basta namamatay, only regenerate pa. Ngiting aso ang demonyo, sabay buga ng bagong waves ng anino. Si Fang naman, parang nanonood lang ng magic show. Interesting, sabi niya. Pero sa totoo lang, chicken feed lang yun kay Demon Slayer Fang Chong. Yan lang ba kaya mo? Heto na, pakawala ng malupit na red energy. Hinawi ang kadiliman parang kurtina. Pero di pa patalo si Dark Lord. Buwelta agad ng massive burst ng itim na kapangyarihan. Palakasan pala gusto mo ha. Kaboom! Naghalo ang pula at purple. Kinain ng pagsabog si Fang Chong, grabe ang fireworks. Sa sobrang lakas ng puwersa, pulbos ang mga buildings. Yung shockwave, umabot sa buong ruined city, nakatayo pa rin si Lodi sa usok. Tapos na ba? Nope, sabi ni sidekick na mukhang paniki. Nag-iipon pa lang siya ng chakra.
At tama nga, tumawa ng nakakakilabot ang demonyo habang nagtatransform sa mas halimaw na anyo, creepy. Feel na feel niya ang power. Mukhang adik sa sariling lakas ang Mokong. Heto na ang true form. Nakakatakot na itsura, pero proud pa siya na napilitan siyang mag-transform ni Fang Chung. TSK. Tumaas ang power level, letter C rank high, halos letter B rank na, delikado na to. Sabi ni Sidekick, oras na para sa ultimate trump card. Gulat si Fang, agad-agad. Grabehan naman tayo. Arg, sigaw sa sakit habang sumasabog ang dark energy mula sa katawan niya, no pain, no gain. Lumabas ang demonyong marka sa dibdib. Nag-harden ang balat, naging armor, transformation sequence na to. Evolution complete. Emerged si Fang Chung sa bago at astig na armored form. Handa ng makipagbakbakan, hawak ang dambuhalang espada na gawa sa pure power. Yung mata, nagliliyab sa pula. Boss battle ready. Ito na ang letter C rank peak killing demon armor, ramdam mo ang aura kahit sa screen lang. Nakaporma na si Lodi sa kanyang bagong armor, bring it on daw. Nilait pa ng demonyo, mabagal daw ang heavy armor. Pero WHOsh. Isang swing lang ng espada, pahiya siya. Lakas nun. Game face on. Hinamon niya ang kayabangan ng kalaban, saan na ang angas mo ngayon? Blag, talsik ang kalaban. Doon niya na-gets, hindi lang mabigat ang armor, naka-aura boost pa. Cheater, skill yan. Clash ulit, sabog ang impact. Banat ni Fang, tuta ka lang naman ng Demon Church. Ouch, emotional damage. Na-trigger ang demonyo. Official member ako, di ako basta tuta. Defensive masyado si Koya. Sopla naman ni Fang, pawn ka lang, pati si Inferno. Utusan, sabay sugod ulit. Nagngangalit ang bakal sa bakal, galit na ang demonyo, tumigil ka na sa kakadakdak, pero easy-peasy lang kay Fang. Dineflect lang niya ang atake parang nagtataboy ng langaw. Shadow tricks. Walang epek yan sa armor ko, boy. Gulat si Demon, hindi tumatagos ang magic niya. Sa tunay na laban, raw power ang hari, hataw ulit ng malupit. Umagil-igil sa sakit ang demonyo. Walang tigil na bugbog mula kay Fang, bagsak siya, GG ba na ang paligid. Sabog ang mga bato at semento, napakalakas na impact parang lindol, wasak ang sahig, crater na naman. Pero di pa tapos, nag-clash ulit sila ng malala. Isang nakakabulag na pagsabog. Lumilipad na ang mga debris kahit saan. Bugbog sarado na pero palaban pa rin. Sabi ng demonyo, matibay ang buhay, di mo kong mapapatay agad. Kunat mo ah. Grabe, ang bilis. Gumamit na naman ng ninja moves ang Shadow Demon para takasan ang atake ni Fang Chong. Lobat na ang lolo nyo. Wala nang choice kundi tumawag ng backup dahil ubos na ang lakas niya. Shadow Army, sugod mga kapatid, ang drama niya. Pero si Fang Chung, chill lang sa kanyang armored form. Lu, paulit-ulit, wala na bang bago? Pang-aasar niya. Sabay sugod ng mabilis. Game over ka na, Shadow Demon, sigaw ng ating bida. Boom, biglang lumabas ang buong barangay ng mga anino. Pinalibutan si Fang Chong at may pahiganteng ahas pa silang nalalaman. At nagbakbaka na nga. Walang atrasan si Fang Chung sa kanyang armored form laban sa sangkatutak na kalaban. Sa gitna ng gulo, napaisip ang ating idol. Teka, Only X ba to? Parang pinapa-level up lang ako ng tadhana ah. Wham! Isang malupit na wide area attack ang pinakawalan niya, burado ang mga small fry sa paligid. Triggered na si Shadow Demon, lusubin niyo siya, bilis, utos niya habang nagliliyab ang mata sa galit. Pero wa epek. Habang dumarami ang tipok, lalo lang lumalakas ang demonic aura ng ating bida, beast mode on. Only respawn ang mga kalaban. Napansin ni Fang Chung na nagre-recharge lang ang boss habang busy siya sa minions. Kahit pinalibutan na siya ng mga dambuhalang anino, hindi natinag ang ating Lodi, uubusin ko kayong lahat, ang matapang niyang sumpa. Shocked si Shadow Demon. Bakit daw hindi napapagod si Fang Chong? Tao ka ba o halimaw? Sagot naman ni Fang Chung, kulang pa yan, gusto ko pa ng power. Ibang klase talaga ang gutom sa lakas. Doon lang nagets ng demonyo. Ginagawa palang energy drink ni Fang Chong ang mga anino para magpalakas. Ganun ha, beast mode na rin ang boss. Kung hindi akin ang power, walang makikinabang, sabay activate ng self-destruct button. Nagkulay ube ang mga minions at nagsisigaw. Parang mga ticking time bomb na sasabog anumang oras. Naghanda na si Fang Chung, brace for impact, mga kaibigan. Biglang may lumabas na mga pulang galamay. Huli ka balbon, para sa iyo talaga ang paputok na to. Sigaw ng demonyo. Sobrang higpit ng yakap ng mga tentacles. Na-corner ang ating bida habang sumasabog na ang paligid. Boom!
Kinain si Fang Chung ng higanting pagsabog ng dilaw at pulang enerhiya, wasak ang screen. Tuwang-tuwa ang Shadow Demon. Feeling niya, mission accomplished na sa kanyang sacrificial jutsu. Pero teka, mula sa usok, lumabas si Fang Chong, buhay na buhay at ready ng maningil, gulat ang kalaban. Walang pasabi, ibinagsak niya ang kanyang dambuhalang espada, surprise, hiyaw ng demonyo sa takot. Hati ang katawan ng boss, aguy. Kasabay ng sigaw, lumabas ang notification, congratulations. Nakuha mo ang Shadow Clone ability. Lumubog ang araw sa wasak na battlefield. Tapos na ang boxing. Ang drama ng view. Naglaho parang bula ang katawan ng demonyo, pero may huling habilin pa. Wala ring kwenta ang pagkapanalo mo, bata. Sinakop na ng Demon Church ang mga syudad, susunod na ang Dongjo, massacre ang aabutin nyo, pananakot niya. Pero deadma lang si Fang Chung sa drama ng dying villain. Daming sinasabi, patay ka na nga. Isang finishing blast pa para sure ball. Tuluyan ang naging abo ang Shadow Demon, good riddance. Dumampot ang kanyang halimaw na kamay ng kapirasong ebidensya mula sa naglalahong bangkay. Back to human form na ang pogi. Hawak ang piraso ng demonyo, isa lang ang nasa isip niya, yes. May pambili na ng milk tea, sayang ang bounty nito. Biglang singit ng sidekick, hoy, subukan mo yung bagong skill. Sige sabi ni Fang Chung, at nag-ipon ng pulang aura. Nag-swirl ang pulang energy sa sahig. Ano kaya ang mabubuo? Tada, lumabas ang isang clone na kasing bangis ng kanyang Demon Slayer form, solid, parang salamin lang. Sample naman diyan, utos ng sidekick, sabay turo sa pader. Target lock. Harurot ang clone, bugs wasak ang pader, alikabok na lang ang natira. Ang lakas ng impact. Pero hirit ng sidekick, pwede na, C-rank beginner level pa lang yan ha. Support lang yan, wag kang kampante. Paalala ng sidekick, kailangan mong mag-training dahil paparating na ang tropa ng Demon Pope. Topless na si Fang Chung at ready na makipag-upakan. Let them come, more abilities para sa akin. Pareho silang excited sa bakbakan. Makalipas ang 2 araw, nakadungaw ang kapatid ni Fang Chung sa bintana ng building, mukhang may masamang kutob. Confirmed, bulong niya. Nasakop na ang paligid. At ngayon, Dongjo naman ang target. Crash. Isang malakas na blast ang bumasag sa salamin. Nagsimula na ang gera. Nagkagulo sa kalsada. Takbuhan ng mga citizens, pero ang mga hunters, matapang na humarang, walang makakapasok. Eiriko Po, isang hunter ang tumilapon sa tindi ng laban, things are getting real, mga bes. Samantala, sa tahimik na suburbs ng Dongjo City, chill lang si Fang Chong, pero ang sister niya, shocked habang nanunood ng balita kumpirmado na, nilusob na ng army ng Demon Church ang kanilang siyudad. Bitbit ang kanyang demonic sword, ready na sumabak sa gera si Lodi, bili niya sa utol niya, dyan ka lang, wag na wag kang lalabas, delikado sa labas. Napatingin ang kapatid niya na puno ng pag-aalala. Ang wish lang naman niya, sana maging normal na tao na lang si kuya at iwas sa gulo. Pero tigasin si Fang Chong. Buo ang loob niyang sinabi na hindi siya matahimik hanggat may mga demonyong nagbabanta na wasakin ang mundo nila. Sa kabilang banda, may hunter na sumisigaw ng tulong, habang dinudumog ng mga green glowing skeletal demons. Boom! Activate agad ang Red Demon Slayer clone ni Fang Chong. Handa ng rumesbak. Napanganga ang 2 kalansay. Gulat na gulat sila sa biglang paglitaw ng malakas na clone sa harapan nila. Walang awa, pinagpupunit ng Red Clone ang mga demonyo sa isang devastating attack. Yung 2 hunters, napatulala. Akala nila Demon King na ang kaharap nila kaya sigaw nila, takbo na guys. Tuloy-tuloy ang rampage ng clone. Bawat hampas, wasak ang paligid at nagiliparan ang mga debris sa lakas ng impact. Heto na si Fang Chong, humaharurot sa kanyang motor sa gitna ng kaguluhan. Napansin niyang young clone niya ang humahatak ng atensyon ng mga kalaban, nice distraction. Nag-i-spark ang gulong ng motor niya habang nagmamaneho siya sa mga kalyeng winasak ng gyera. Parang red blur siya na umiilag sa mga debris at umaataking demonyo, kasama ang cute na demon sidekick, easy-peasy na lang daw ang laban dahil sa tulong ng clone. Pagkatapos tepukin ng isang skeleton, laking gulat niya nakakuha siya ng Summon Spearman ability, level up na naman. Napaisip tuloy siya. Teka, nagiging necromancer na ba ako nito dahil sa kakapatay ko ng skeletons? Hirit naman ng sidekick, ano yung necromancer? Nababaliw ka na kaka-computer games mo yan pero biglang nag-pop up ang system explanation sa isip ni Fang Chong. Kapag may new ability, automatic may kasamang spells. Umilaw ng pula ang kamay niya ito na, activate Summon Spearman. Mula sa isang swirling red circle, lumabas ang isang skeletal demon spearman, mukhang sundalong nabuhay muli at handang pumatay.
Nagtaka si Fang Chong, spearman lang ba kaya ko i-summon? Ang dami na naming tinalo na ibang types ng kalaban ah. Napakamot ng ulo ang sidekick, medyo nahihiya pa. Oops, nakalimutan daw niyang i-record yung ibang summon types, ang syunga lang. Napangisi ng mayabang si Fang Chong, feel niya na unti-unti na niyang nagegets ang mga ancient demonic runes. Tinaas niya ang kamay at nag-crack ang red energy. Boom! Hindi lang spearman, pwede na niyang i-summon lahat ng class types ngayon. Tatlong bagong skeletal demons ang lumitaw. May shield bearer, soldier, at mage na sumali sa party kasama ng spearman. Pinagmasdan ni Fang Chong ang kanyang demon squad. Pwede na, instant small army na siya na kayang tumapos ng kahit sino. Explain ni Sidekick, dahil may soul fragment ni Fang Chong ang clone, ito ang tatayong leader ng grupo. Nakatayo sila ngayon sa wasak na lugar, ready for round 2. Sugod mga kapatid. Isang batalyon ng horned skeletal demons ang humaharabas palapit, mga sandata ay nakahanda ng pumatay. Nagkatinginan si Fang Chong at ang sidekick sabay ngisi. More enemies equals more XP. Perfect timing para mag-harvest ng grass, farm to win. Sugod, utos niya sa kanyang demon squad. Agad nagbakbakan ang kanyang summoned spearman, at ang mga sungayang kalansay, Clash of the Titans ang peg. Biglang may bumulusok mula sa langit. Isang malakas na winged demon na may green energy, beast mode na sa galit dahil sa pagpupumiglas nila. Hawak ang higanting palakol, sumumpa ang demonyo, wawasakin ko ang lahat ng kumakalaban sa Demon Pope. Walang ititirang buhay. Nasa human form pa si Fang Chong, chill na pinapanood lang ang pag-charge ng formidable na halimaw. Boogsh! Sumabog ang green energy sa paligid at winasak ang lupa. Pero mabilis si Fang Chong nag-transform agad sa Demon Slayer form. Double kill ang habol niya. Habang dumadakdak ang sidekick niya, sumugod ang winged demon na may kasamang naglalagablab na atake. Pero may baon si Fang Chong. Tawagin ng Red Falcon, isang dambuhalang pulang nilalang ang mount ni Fang Chong ang sumalubong para harangin ang kalaban. Nanliit ang mata ni Fang Chong. May mount din pala ang kumag. Mabilis na umiwas ang winged demon, nag-iwan ng trail ng nakalalasong green energy. Sumablay ang Red Falcon. Yung atake ng demonyo, lumikha ng fiery explosion na muntik nang tumama sa mount ni Fang Chong. Close call yun ah. Napansin ni Fang Chong na yung usok ng demonyo, may halong demonic energy. Toxic yan pre, nakamamatay. Good job pa rin, puri niya sa kanyang Red Falcon kahit hindi nito tinamaan ang kalaban. Kahit mintis, inasar pa rin ni Fang Chong ang kalaban. Baba ka dito, duwag. Pero tumawa lang ang demonyo, mas astig daw ang flying beast niya kesa sa mount ng tao. Sumakay na si Fang Chong sa kanyang Red Falcon. Humanda ka na, dahil phase 2 na ng laban. Paglingon niya, anak ng tinapa, may mga lumabas na namang kalansay sa lupa, nag-decide siya i-boost ang Red Falcon gamit ang demonic energy, full power. Umikot ang pulang enerhiya sa gulong ng motor. Power up to the max, parang nag-super saiyan ang makina. Harurot ang Red Falcon. Sagasa kung sagasa sa mga bagong dating nakalansay, wasak sila sa impact ng banggaan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, nagliparan ng mga pira-pirasong buto at debris sa ere dahil sa lakas ng impact. Plano ni Fang Chong, dadalhin kita sa ruins para di ka makalipad ng maayos. Naguluhan ang winged demon nang biglang mawala si Fang Chong sa paningin niya. Na-realize ng demonyo, huli ka Balbon. Sinadya siyang papasukin ng bata sa city ruins para ma-ambush sa likod ng mga gusali. Pero hindi papatalo ang demonyo, akala mo maisahan mo ako. Wawasakin ko ang buong lugar na to hanggang maging abo. Unang banat pa lang, beast mode agad. Isang hataw ng axe, wasak ang mga buildings sa paligid dahil sa lakas ng green energy. Tumatawa pa ang Loco, confident siya na mapupulbos ang kahit sinong haharang sa kanyang super lakas na assault. Pero wait lang, biglang may lumabas na dambuhalang red tentacles mula sa lupa, shocked ang winged demon, nanlaki ang mata sa gulat. Hindi siya makapaniwala bes. Nakatali na siya sa mga galamay at nagtatanong kung saan galing ang mga ito. Pumipiglas ang winged demon pero wala siyang kawala. Huli siya sa bitag ng malupit na red tentacles ni Fang Chong. Panic mode na siya. Na-realize niyang buhay ang mga tentacles at automatic siyang pinipiga ng napakalakas na force. Walang awat, hinila siya ng mga tentacles pababa at binalibag sa semento ng todo lakas. Boom, sabog ang kalsada pagbagsak niya. Napag-groan sa sakit ang demon habang pilit pa ring dinudurog ng tentacles. Sigaw niya, Fang Chong, duwag ka. Harapin mo ko. Pero chill lang si Lodi sa kanyang Red Falcon, alam niyang effective ang trap. Harururot na ang motorsiklo. Papalapit na siya sa nakataling kalaban para tapusin na ang laban.
Itinaas ni Fang Chung ang kanyang demonic sword, ready na for the killing strike habang tuliro pa rin ang demon. Bumagsak ang espada parang kidlat ng red destructive energy. Napaaray ng malala ang demon, akala niya mahahati na siya sa gitna. Sa sobrang desperate, sumigaw ang demon na pinilit daw siya ni Fang Chung na mag-self-destruct. Sabi naman ni Fang Chung, edi mamatay kang mag-isa kung gusto mo. Savage talaga ang ating bida. Isang dambuhalang explosion ng yumanig sa city, mushroom cloud ang peg at nagliparan ng mga debris dahil sa shockwave, nagkaroon ng swirling vortex ng destruction. May naiwang malalim na crater at glowing red core sa gitna. Pero nakatayo pa rin si Lodi sa gitna ng usok, ginamit niya ang Thorn ability para protektahan ang sarili. Nakatingin si Fang Chung sa crater, akala niya GG na ang kalaban at na-deads na sa sariling pagsabog. Pero nanlaki ang mata niya, may green energy pa ring umiikot. OMG, may masamang kutob siya dito. Lumabas ang demon pero naging kadiri at multi-eyed blob na siya, nagyabang pa na only region daw siya dahil undead. Hataw ulit si Fang Chung gamit ang espada, pero tinawanan lang siya ng halimaw at pinagbantaan pa ng miserable death. Balewala ang attack sa jelly body niya. At ang malala, nakuha pala niya ang tentacle genes ni Fang Chung nung sumabog siya. Horrified ang ating bida. Na-realize niyang kayang kopyahin ng iba ang kanyang unique plunder ability. May tentacles na rin ang demon, balak niyang gamitin ang sariling power ni Fang Chung para talunin siya. Humatak ang mga bagong red tentacles na may halong green energy. Nakakatakot tingnan. Pero tinawanan lang siya ni Fang Chung, sobrang bagal daw at halatang baguhan sa paggamit ng ninakaw na ability. Nagets ng demon na bumagal nga ang reaction niya dahil sa reintegration, samantalang full energy pa rin si Fang Chung. Kahit ganun, nagyabang pa rin siya na immortal siya at kayang magbago ng anyo anytime. Easy lang na iniwasan ni Fang Chung ang attack. Sabay ngisi ng nakakaloko at nagpakawala ng fire ability. Nilamon ng apoy ang mga tentacles ng demon. Gulat na gulat ang monster, hindi siya ready sa init. Sumigaw sa sakit ang demon habang nasusunog. Tinawag pa niyang madaya at tuso si Fang Chung bago mategi. Naglaho ang katawan niya at naging abo. Nakatayo si Fang Chung, victorious sa gitna ng fading flames kasama ang espada. Nag-explain ang little demon's sidekick. Nakuha na daw ni Fang Chung ang physical regeneration. Only heal na siya sa damage. Nag-offer pa ang loko na putulin daw ang kamay ni Fang Chung para itest. Siyempre, auto-decline agad ang bida natin. Sabi ni Fang Chung, tama na ang tsikahan. Kailangan na nilang mag-regroup at ituloy ang exploration dahil warm-up pa lang to. Sa kabilang banda, gumuho ang isang building. Bakbakan na naman ng mga hunters laban sa mga horned skeletal demons. Biglang tumunog ang alarm ni Fang Chung. Na-sense niya ang isang malakas na presence sa di kalayuan. Isang astig na Holy Knight na nakasakay sa Shadow Beast ang dumating, ready na ang kanyang glowing spear para maglinis ng daan. Isang winalis na blue energy attack ang pinakawalan niya. Nagliparan ng mga kalaban parang mga manika. Na-sense ng Knight na nawala na ang aura ng Necromancer, confirm na deads na ito. Nakatayo siya sa bangkay ng kalaban, at sinabing worthy opponent naman daw ang C-rank na to.